Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong pahayag ni Congressman Pulong Duterte na puhon. Pagdating ng panahon, makakalabas na si PRRD. Saan siya uuwi? Kasi nga, ibebenta na o naibenta na yung bahay niya sa Davao, yung greenhouse, yung Simply Ba. Eh, sabi ni Congressman Pulong, may uuwian si PRRD sa bahay ng kanilang mama, Ma'am Elizabeth. Pakinggan natin. Balay sa among lula, sa dili daw to'y baligya, di sa musugot. Yan nagiging ako ng gitaritso, ngay mong balay diya sa Doña Luisa ay baligya ba? Nitubag naman siya nga baligya ba daw nga. Mo daw na yung pinakaunan niyang balay, si Hanilet naman daw kaugaling mong balay, dako daw. So mo to yung tubag. So di daw niya ipabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako kung ipangutan na nga, kung antitulo kaginsa, murag ni sulti mo doon siya, kahanilet daw, murag ana. Wapog ko, way klaro po rin tubag, pero nabaligya na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga, pohon, kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Nagkana naman, ikaw ganyan balay, may balay ang mga mahal, dito pwede nang puyo sa mga balay. Sir, kay worried mo good ang buong baligya. Ulitin natin ha. Balay sa among lula, sa dili daw to'y baligya, di sa musog. So okay, balay sa lola. Nung sinearch ko yung bahay ni PRRD, ancestral house o home, may nakita ko na two-story yung balay na yung luma talaga, antique. Baka yun yung bahay sa kanyang lola. So, walang problema yun dahil hindi man yun for sale. Gusto kong mapuntahan yung ancestral home na balay ng lola niya. Okay? Sa Davao. So, ang ginabaligya, ang for sale, yung greenhouse. Kung saan unang bahay daw ni PRRD na nakapangalan kay Hanilet. Kaya may ang desisyon, si Ma'am Hanilet ang benta na hindi alam ni PRRD. Ulitin natin. Yan nagiging ako ng gitaritso, ngay mong balay diya sa Doña Luisa ay baligya ba? Nitubag naman siya nga baligya ba daw nga. Mo daw na yung pinakaunan niyang balay, si Hanilet naman daw kaugaling mong balay, dako daw. So mo to yung tubag. So di daw niya ipabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako kung ipangutan na nga, kung antitulo kaginsa, murag ni sulti mo daw siya, kahanilet daw, murag ana. So kay Hanilet, Ma'am Hanilet, nakapangalan yung bahay. Kaya may karapatan si Ma'am Hanilet na ibenta. Kaya lang parang nasyak si Tatay Digong. Hindi niya alam na ibebenta. Way klaro po rin tubag, pero nabaligya na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga, pohon, kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Nagkana naman, ikaw ganyan balay, may balay ang mga mahal, dito pwede nang puyo sa mga balay. Sir, kay worried mo good ang Yun. So, no problem sa mga bahay. Marami siyang mauwing bahay. Kaya lang, depende kay PRRD kung saan ang gusto. Kung ako si PRRD, gusto ko pa rin uuwi sa greenhouse. Kasi yun ang nakita ko, yung bahay na yun. Na doon ako lalong humanga ay PRRD. 2017 pa. 2017 ko pa nakita. Mabuti na lang at yung kaibigan naming taga Davao, nag-offer siya na gusto niyong makita yung bahay ni Mayor. Mayor ang tawag eh. Kaya lang, presidente na nun. Eh, sige. Doon. Talagang it speaks of the character of Tatay Digong. Wala pa akong nakitang politiko na sama sa kanya. Ang tagal niyang mayor ng Davao. Naging presidente na siya. Umuwi siya, ganun pa rin bahay. Iyon ba yung sinasabi nila na siya daw ang utak, yung findings ng Quadcom? Siya daw ang mastermind sa lahat ng mga sindikato eh. Tapos nakakatanggap siya ng billions, trillions of pesos. Ganun ba yun?
Ang bahay niya ganun lang. Tiraha, pagkain niya, suot niya, napakasimpleng tao. Kaya marami ang Pilipinong nagmamahal. May mga galit sa kanya, normal lang yan. Kaya lang, naniniwala ko mas maraming Pilipino na nagmamahal kay PRRD. Kaya, tignan nyo, yung mga surveys, nakakulong na siya. Siya pa rin ang pinaka-trusted. 63% ang nagtitiwala sa kanya. Samantalang ang nakaupong president, 32% lang. Napakalaking sampal sa mukha ng administrasyon. Yung gano'n na ikinulong mo na, mahal pa rin siya ng taong bayan. Dahil yung lifestyle niya, kitang-kita. So, itong ginawa nila kay PRRD, itong ginawa nila kay PRRD, this is history. It will go down to future generations. Ako, sinasabihan ko ng ang aking mga anak. Alam na nila, kailang aking mga apo. Naririnig nila ako pag nag-vlog, napapanood nila, maitatak sa puso't isipan nila sino talaga si PRRD at sino itong administrasyong ito, itong presidenteng ito na nagpakulong sa pinakamamahal na presidente sa buong Pilipinas. So, pag-uwi niya, pohon. By God's grace, let's continue to pray. Uuwi siya sa bahay ni Ma'am Elizabeth. Kaya lang, depende pa rin kay Tatay Digong. I believe, uuwi pa rin siya kay Ma'am Hanilet. Kung saang bahay, sana doon pa rin sa greenhouse. Sana wala pang nakabili. Yun, may nagsasabing nabili na daw. But ako, gut feeling ko lang, yung ganong pag-post ng for sale house, parang nadala lang sa emotion si Ma'am Hanilet. But nung makita niya yung, kasi nag-text ako sa number. Baka si Ma'am Hanilet yung naka-respond eh. Nag-text ako, yung number, 0988 something. Sabi ako si Johnny, nagpakilala ko, DDS ako. Nalulungkot ako na mawawala yung bahay na yan for future generations. So saan kami pwedeng makapagpadala ng pera para ang mga DDS mag-contribute na lang para DDS ang bibili ng bahay. Nag-respond, highest bid. Highest bid. Hindi na ako nag-respond. Wala man akong i-bid. Ang akin lang is little money i-contribute para mag-raise ng amount. So, sana hindi pa yun na-ibenta para pag uwi ni Tatay Digong, doon pa rin siya sa greenhouse na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng sayote, saging, lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa area sa saging lakatan ni Manang Ilma. O karon ako silang bisitahon. Mayong buntag diha. Mayong buntag po. Buno ko ani. Nagabuno ka. Oo. Buno na po sila sa ilang saging lakatan. Banda sa ulan. Tabunan dayon. Tabunan dayon. Ug mo na ni. So luag-luag yod ang saging ilang Manang Ilma nga ilang gitanom nga lakatan. So kini padayon sila ani sa paghinlo og sa pag-abuno og uban pa nga magamit diri sa saging. O gawa sa ilang saging na nanumpag yun silang Manang Ilma og kape. Kay kining kape mas mahal ni kaysa lakatan. Kay tag 65 ang kilo kanang bag-o pa nga harvest. So mga nindot gid kaayo nga sidling ang among gitanom nga kape. So tag 25 ani ang kada usa ka punuan. O daghan-daghan gyud ni ang tanom ilang manang nga kape. 400 ka punuan. Ang ilang saging 200 kapin apan ang ilang kape 400 ka punuan.
salamat sa Ginoo nga na himo gyapon namong tinanom. Ug salamat pod sa nagtanaw sa YouTube nga padayon sila og suporta sa amo og abono karang complete kay para uswag ning among mga tinanom. Unang-una nagtanomig saging karon kapina pod among gitanom. Muna dagkong salamat sa nagtanaw sa YouTube mga padayon ang pagtabang sa amo kay para uswag mi og kay mahal man ang kap. So salamat kaayo.